Sa loob ng isang lumang sasakyan, unti-unting nagising si Levon Cade. Hindi ito isang karaniwang eksena ng paggising sa bahay, sapagkat ang sasakyang ito na mismo ang nagsisilbing tirahan niya. Pagdating niya sa construction site ng pamilyang Garcia, agad siyang sinalubong ng ingay ng mga makina at sigawan ng mga manggagawa. Isa sa mga manggagawa ang ngumiti at nag-abot sa kanya ng pagkain. Tinipon ni Levon ang mga manggagawa at ipinaliwanag ang mga gagawin sa araw na yon. Matapos ang briefing, nagtungo siya sa opisina ng proyekto. Doon niya nakaharap ang mga may-ari, sina Joe Garcia at Carla, ang mag-asawang nagpapatakbo ng construction company. Sa loob ng opisina, unang ipinakilala kay Levon si Jenny Garcia, ang anak ni Joe. Siya ang nag-abot ng mga dokumento at papeles tungkol sa bayad at progreso ng proyekto. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Jenny ang kanyang kahilingan sa ama, isang malaking halaga ng pera para makumpleto ang isang semestre sa eskwela. Tahimik na nakamasid si Levon sa kanilang pag-uusap. Sa huli, bumigay si Joe. Inabot niya ang card kay Jenny, may halong pag-aalala at tiwala. Sa labas ng construction site, napansin ni Levon ang isang grupo ng mga lalaking kahina-hinala ang kilos. Ilang sandali pa, nakita niyang binabantaan ng mga ito ang isa sa mga manggagawa. Hindi nagdalawang isip si Levon. Sa loob lamang ng ilang segundo, naneutralisan niya ang mga lalaki. Pinaalis niya ang mga ito, malinaw ang babala sa kanyang mga mata. Nasaksihan ni Jenny ang buong pangyayari. Nang makalapit siya kay Levon, diretsahan siyang nagtanong, may karanasan ba raw ito sa militar? Biglang tumigas ang mukha ni Levon. Mariin niyang binalaan si Jenny na huwag banggitin yon kahit kanino. Sa halip, inabot ni Jenny ang pagkain bago umalis, isang simpleng kilos, parang tahimik na paalala na mas mahalaga ang pagiging normal kaysa sa karahasan. Matapos ang trabaho, nagtungo si Levon sa bahay ng lolo't lola ng kanyang anak na si Mary. Pagdating pa lang niya, agad siyang nakita ni Mary. Mabilis itong tumakbo at sabik na sumakay sa sasakyan ng kanyang ama. Ngunit bago yon, kinausap muna ni Levon ang kanyang biyenan. Ipinapaalala sa kanya ang desisyon ng korte, dahil sa pagkawala ng kanyang asawa at sa katotohanang sa sasakyan lamang siya nakatira, hindi pa raw siya handa maging full-time na ama. 2 oras lang kada linggo. Iyon lang ang ibinibigay sa kanya. Sa hapunan nilang mag-ama, tahimik si Levon ngunit halatang sinusulit ang bawat sandali. Inabot niya kay Mary ang isang regalo, isang larawan niya kasama ang kanyang yumaong ina. Tahimik na tinitigan ito ng bata, at unti-unting lumabas ang sakit na matagal niyang kinikimkim. Galit, lungkot at pagkalito, lahat ay bumuhos. Hindi agad nakapagsalita si Levon. Sa halip, hinayaan niyang maramdaman ng anak ang sakit. Sa gabing iyon, muling hinarap ni Levon ang katotohanan ng kanyang buhay, isang ama na gustong bumawi, ngunit patuloy na hinahadlangan ng nakaraan. At habang tahimik ang mundo niya, sa kabilang panig ng lungsod, nagsisimula ng gumalaw ang kadilimang magbabago sa lahat. Sa isang eksklusibong clubhouse, masaya si Jenny Garcia, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang paligid ay puno ng tawanan, musika, at ilaw na kumikislap, isang mundong malayo sa realidad ng mga problemang hinaharap ng kanyang mga magulang at ni Levon. Para kay Jenny, ito ay sandaling pahinga, isang selebrasyon ng kabataan at kalayaan. Isa sa mga bartender ang napatingin kay Jenny ng matagal. Hindi nagtagal, palihim siyang tumawag at nagbigay ng impormasyon sa isang lalaking kilala sa pangalang Viper. Sa oras na yon, wala pang kaalam-alam si Jenny na isa na siyang target. Habang patuloy ang kasiyahan, biglang nakaramdam ng pagkahilo ang isa sa mga kaibigan ni Jenny at nagmadaling pumunta sa banyo. Sa ilang segundo lamang, nagbago ang lahat. Bigla siyang napalibutan ng lalaking hindi niya kilala. Mabilis ang kilos, parang sanay na sanay. Hinawakan siya at sa pilitang inilayo. Kinabukasan, sa construction site, may kakaibang tensyon. Napansin ni Levon ang presensya ng mga pulis sa opisina ni Joe Garcia. Agad niyang naramdaman na may mali. Ilang sandali pa, nilapitan niya sina Joe at Carla. Namumugto ang kanilang mga mata, halatang puyat at halos wala ng lakas. Nanginginig ang boses ni Joe habang sinasabi ang balitang kinatatakutan ng lahat, nawawala si Jenny. Parang may biglang bumagsak sa dibdib ni Levon. Ngunit sa halip na agad kumilos, umatra siya. Sinabi niyang iniwan na niya ang ganitong klaseng buhay. Nagmakaawa si Joe, ngunit nanatiling matigas si Levon. Inalok pa siya ng malaking halaga ng pera, ngunit tumanggi pa rin siya. Gayunpaman, tinanggap niya ang pera, hindi bilang bayad, kundi bilang reserba, isang bagay na hindi pa niya kayang ipaliwanag kahit sa sarili niya. Sa gabing iyon, dumalaw si Levon sa kanyang matagal ng kaibigan na si Gunny. Isang dating sundalo na nawala ng paningin, ngunit hindi kailanman nawala ng talas ng isip.
Sa tahimik na paligid, ikinuwento ni Levon ang pagkawala ni Jenny at ang bigat na nararamdaman niya. Dito niya inamin na handa na siyang bumalik, hindi dahil sa pera, kundi dahil alam niyang kung hindi siya kikilos, walang ibang gagawa. Ipinaalala ni Gunny ang isang pangyayari sa nakaraan, kung paano minsang iniligtas ni Levon ang kanyang buhay, kahit pa kapalit noon ang pagkawala ng kanyang paningin. Para kay Gunny, utang niya ang buhay niya kay Levon, at ngayon, handa rin siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Kinabukasan, sinimulan ni Levon ang kanyang sariling investigasyon. Binalikan niya ang bar kung saan huling nakita si Jenny. Tahimik siyang naglakad sa paligid, sinusuri ang bawat detalye. Sa isang madilim na eskinita, may nakita siyang piraso ng kwintas. Agad niya itong nakilala, hindi ito simpleng pagkawala. Isa itong pagdukot. Sinundan niya ang isa sa mga kawani ng bar hanggang sa bahay nito. Doon niya hinarap ang bartender, mahinahon siyang nagtanong. Ngunit ramdam ni Levon ang kasinungalingan sa bawat sagot. Unti-unting pinatindi niya ang presyon hanggang sa mapilitan ang lalaki na magsalita. Ibinunyag nito ang ilang pangalan at koneksyon sa isang grupo ng mafia. Biglang dumating ang mga kasamahan ng bartender. Sa isang iglap, sumiklab ang karahasan. Isa-isa silang pinabagsak ni Levon, matapos ang laban, sinuri niya ang mga katawan at kinumpirmang konektado ang mga ito sa organisadong krimen. Kinuha niya ang pera sa lugar, alam niyang kakailanganin niya ito sa mga susunod na hakbang. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga gangster sa bahay, kasama ang isang lalaking nagngangalang Wolo. Napansin nila ang bakas ng labanan at agad nilang nilinis ang lugar. Ngunit hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni Levon mula sa malayo. Sinundan niya sila hanggang sa isang lihim na safe house. Doon, tahimik na pumasok si Levon at mabilis na nahuli si Wolo. Itinali niya ito at hinarap ng magkamalay. Nagbabala si Wolo na gumagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Ngunit walang takot sa mata ni Levon. Inilapag niya ang perang kinuha at humingi ng impormasyon tungkol kay Jenny. Nang tumanggi si Wolo, itinapon niya ito sa tubig. Sa huli, nalunod si Wolo, isang desisyong mabigat, ngunit para kay Levon, kinakailangan. Sa kanyang nalaman, lumitaw ang pangalan ni Dimi, anak ni Wolo, bilang utak sa likod ng pagdukot. Isang mas mapanganib, mas impulsibong leader. Samantala, dumating si Yuri, isa pang mataas na opisyal ng mafia. Nang makita niya ang sinapit ni Wolo, alam niyang may bagong kaaway silang hinaharap, isang taong hindi nila basta-basta kayang patahimikin. Humingi si Levon ng tulong sa isang kaibigang pulis. Dito niya nalaman na si Dimi ay isa sa mga pinuno ng sindikato. Binigyan siya ng address ng isang bar na sentro ng iligal na transaksyon. Sa gabing iyon, nagtungo si Levon doon, dala ang pera at ang kanyang determinasyon. Dahil sa laki ng perang dala ni Levon, nagduda sila na isa siyang pulis. Naging agresibo ang sitwasyon at nauwi sa suntukan. Isa-isa silang pinabagsak ni Levon, ngunit nang muntik na niyang patayin ang isa, namagitan si Dutch. Nakilala niya ang galaw ni Levon, isang galaw ng taong galing sa militar. Nagkasundo silang makipagnegosasyon. Humingi si Levon ng droga bilang takip at pumayag si Dutch. Kinabukasan, itinakda ang pagkikita kay Dimi. Sa kanilang pagtatagpo, sinubok muna ni Dimi si Levon upang tiyakin ang kanyang pagkatao. Nang makumbinsi, ibinigay ang kalakal. Ngunit walang interes si Levon. Itinapon niya ang mga droga. Doon niya muling nakita si Viper. Sa isang iglap, nakumpirma ni Levon na ito ang isa sa mga lalaking sangkot sa pagdukot kay Jenny. Binalikan niya ang bar at nagsimulang magmanman. Ngunit napansin siya ng mga tauhan ni Yuri. Sinubukan niyang tumakasakay ng motorsiklo, ngunit matapos ang isang matinding habulan, nahuli rin siya. Habang nasa loob ng van, sinamantala ni Levon ang pagkakataon. Isa-isa niyang pinatay ang mga bumihag sa kanya at itinulak ang sasakyan sa tubig upang burahin ang lahat ng ebidensya. Nakaligtas siya, ngunit alam niyang mas lalo pang init ang laban. Sa kabilang panig, naggitnit si Yuri sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Tinipon niya ang buong organisasyon at hinarap si Dimi. Ibinunyag niyang si Levon ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang ama at malamang ay si Dimi na ang susunod. Kasabay nito, habang sinusundo ni Levon si Mary sa eskwelahan, naramdaman niyang may mali. Ang bahay ng kanyang biyenan ay nasusunog. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya roon. Pagdating ni Levon sa bahay ng kanyang biyenan, sinalubong siya ng makapal na usok at naglalagablab na apoy. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Levon ang matanda at pilit itong inilabas sa gitna ng apoy. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang mensahe, hindi lang si Jenny ang target, pati ang pamilya niya, pati ang anak niya. Agad niyang naisip si Mary. Hindi siya nag-aksaya ng oras.
Kinuha niya ang anak at dinala ito sa bahay ni Gunny, ang tanging lugar na alam niyang ligtas. Walang tanong, walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Gunny si Mary at nangakong poprotektahan ito. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may bahagyang kapanatagan sa dibdib ni Levon. Alam niyang ligtas ang anak niya kahit pansamantala lang. Samantala, si Jenny ay dadalhin sa isang liblib na safe house. Mahigpit ang bantay ni Viper at Artemis. Kahit takot, pilit na pinapanatili ni Jenny ang katinuan. Nang magkaroon ng pagkakataon, kumilos siya. Sinamantala niya ang isang sandaling hindi nakatutok ang mga bantay at nagawang makatakas. Nang makita niya ang isang sasakyan ng pulis, parang may liwanag na sumilay sa kanyang pag-asa. Walang pag-aalinlangan, pinara niya ito. Ngunit sa ilang segundo, gumuho ang pag-asang iyon. Ang pulis ay kasabwat. Walang emosyon ang mukha nito habang muli siyang ibinabalik kina Viper at Artemis. Para kay Jenny, mas masakit pa yon kaysa sa pagkakadukot, ang malaman na kahit ang dapat magligtas ay bahagi ng kasamaan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Viper ng tawag mula sa isang mayamang kliyente. May bagong order. Isang gabing kaganapan. Walang awa, walang konsensya. Tinanggap nila ang alok. Para sa kanila, isa lang si Jenny sa maraming biktima. Sa kabilang panig ng lungsod, matagumpay na natunton ni Levon ang kinaroroonan ni Dimi. Hinarap niya ito ng walang paligoy-ligoy. Walang sigawan, walang mahabang usapan. Diretso ang tanong, nasaan si Jenny? Sa harap ng kamatayan, bumigay si Dimi. Ibinigay niya ang address ng safe house at isiniwalat ang papel ni Viper sa buong operasyon. Nang makuha ang impormasyong kailangan, hindi na nag-atubili si Levon. Tinapos niya si Dimi. Para sa kanya, hindi ito paghihiganti, isa itong wakas na matagal nang hinihintay. Sa bawat hakbang, bumabalik ang lahat ng pinagdaanan niya, ang digmaan, ang pagkawala ng asawa, ang pagkakahiwalay sa anak. Sa loob ng safe house, sistematiko niyang nilinis ang lugar. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga bantay, tahimik ngunit walang awa. Nang makaharap niya si Dutch, wala nang negosasyon. Wala nang salita. Isang mabilis at brutal na laban ang nagtapos sa pagkamatay nito. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Jenny na lumaban. Sa isang sandaling puno ng takot at lakas ng loob, napatay niya si Artemis. Nang makita ni Jenny si Levon, mabilis siyang pinalaya ni Levon at sinigurong ligtas siya. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Habang papalabas sila, inambush sila ng dalawang natitirang miyembro ng gang. Sa isang mabilis na galaw, hinila ni Levon ang pin ng granada at inihagis ito. Isang malakas na pagsabog ang sumunod at tuluyang natapos ang banta. Tahimik silang umalis. Ilang oras ang lumipas, muling nagsama-sama ang pamilya Garcia. Nang makita ni Joe at Carla si Jenny, hindi na nila napigilan ang luha. Mahigpit nila itong niyakap, paulit-ulit na nagpapasalamat kay Levon. Ngunit para kay Levon, sapat na ang makita si Jenny na buhay at ligtas. Sa huling eksena, makikita si Levon na kasama si Mary at si Gunny sa isang payapang pananghalian. Walang baril, walang habulan, walang takot. Isang simpleng mesa, simpleng pagkain at katahimikan. Sa mukha ni Levon, makikita ang pagod, ngunit may kakaibang daan. At dito nagtatapos ang kwento ng isang lalaking pilit na iniwan ang karahasan, ngunit muling bumalik, hindi para sa sarili, kundi para sa tama. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Muli maraming salamat at magkita-kita tayo para sa susunod na recap.